Good morning sa ating lahat. Na-bless ba ang ating sermon kay Jaydan mula sa Matthew 11, verse 28? Amen ba? So, ngayon, ang pag-uusapan po natin, ngayong araw ay matatagpuan sa Matthew 28, verse 18. Sabi dito, "Go and make disciple. Pumayo kayo at magpakarami." So, sabi dito, utos to ni Lord at kailangan mong sundin. Isa itong utos ni Lord na makikita natin mula sa Bible na kailangan nating sundin at may apply sa ating sarili. Kailangan nating sundin si Lord. Ang galing natin sa pag-invite. Hindi kailangan ni Lord, ang galing natin sa pag-i-invite. Hindi kailangan ni Lord ang galing natin sa pag-i-invite. Kung hindi ka magaling sa pag-i-invite, humingi ka ng gabay ni Lord at mag-invite ka ng mga friends mo para makilala nila si Lord at hindi sila maligaw sa kanilang mga landas. So kung hindi ka magaling sa pag-i-invite, humanap ka ng mga classmates mo na kaibigan mo at humanap ka ng ka-classmate mo na kaibigan mo at dalhin mo sa church at ipakilala mo siya mula kay Jesus. Para sa kanyang maling landas ay mapunta mo siya kay Lord at maging tama ang kanyang landas. Andyan si Lord para gumabay sa gagawin mo. Hindi ka man gaano magaling sa pag-i-invite, huwag ka mawala ng pag-asa. Tandaan mo, laging nandyan si Lord para sa atin. At nakahanda na si Lord sa mga pinili niyang tao na hindi pa nakakakilala sa Kanya. Kaya ang tanging gagawin mo lamang ay ang i-invite sila at ituro sa kanila ang mga utos ni Lord na galing sa Bible. Marami ang tinatawag ni Lord at marami siyang pinili. Huwag nating hayaan na tayo lang ang makakilala kay Lord. Maraming tao diyan na hindi kilala si Lord at humayo tayo at magpangarami. Sabihin mo sa katabi mo, mag-invite ka. Huwag mong hayaan na ikaw lang ang makakilala kay Lord at ikaw lang ang itataas ni Lord. Tandaan mo na maraming kabataan ang mga nakakagawa ng kasamaan ngayon dahil na hindi nila kilala si Lord. So wala pa silang relationship with God. So kailangan natin silang puntahan. Sabi nga dito, "Go therefore and make disciples of all nations." So ngayon, ang kailangan mong gawin ay magkaroon ka ng plano na pumunta ka sa iba't ibang lugar, hanapin mo ang mga tinawag ni Lord at huwag kang uupo sa bahay nyo na walang ginagawa. Dahil pag ginawa mo ito at humayo ka at magpakarami, ibibless ka ni Lord at ibibless ang buhay mo. Amen po ba? Magbunga tayo. Sabi dito, huwag kang papayag na ikaw lang ang mag-isa at i-multiply mo ang iyong sarili sa iba. Turuan mo ang mga hindi nakakakilala kay Lord ng mga salita niya at ilayo mo siya sa mga distraction sa mundo ngayon na hindi mo ginagawa ngayon. At kailangan sa pag-i-evangelize natin ay buong puso nating ipapakilala si Lord at hindi natin sila hahayaan na hindi makip kapag na-invite mo na sila. Gumawa tayo ng plano na mag-multiply at hindi mag-divide. Ang bawat isa sa atin ay walang skills sa pag-i-invite. So, kahit wala kang skills sa pag-i-invite,
tandaan mo na andyan si Lord para gumabay sa iyo at gagabayan ka niya dahil sa mga pinili niyang tao na tinawag niya at magkakaroon ng with God. Relationship with God. So, ayun, no? Isa itong utos ni Lord na kailangan nating sundin at huwag nating hahayaan na ang iba ay hindi kilala si Lord habang tayo ay nakakilala kay Lord at nag-grow sa ating buhay. Kailangan sila ay mapipunta natin dito sa church at makapakinig ng Word of God. So, humingi tayo ng gabay sa Panginoon. And yun lamang po. Thank you.